Maling-mali talaga eh. Bakit kanyo? Eto ha, panoorin nyo ito ha. Tungkol ho dito naman tayo, lipat naman po tayo dito sa confidential funds. Okay? Sana ho mapanood nyo yung aking binidyo tungkol kay interview kay SAS. Pero eto, may sumunod pa. Okay? May sumunod pa. Kaya, kasi, sinasabi nitong etong dalawan to. Pakinggan nyo muna itong dalawan to ha. Kung meron kasi tumakalat sa internet na meron daw Si Zaldico, yung nasa kanan. Naalala nyo, sinasabi ko sa inyo yan, di ba? Yan si Zaldico. At itong si babae na ito, nako po, si Balimbing. Zaldico! Membro ka ba ng buwakan ng inang party? Hindi ako, nagtatanong lang ako sa iyo ha. Zaldico, membro ka ba ng buwakan ng inang party dyan? Sa Congress? At ikaw naman, Kimbo, isa ka pa. Membro ka na rin ba ngayon ng buwakan ng inang Congress dyan? Party? Kasi may bagong party list dyan eh. May bagong partido, hindi pala party list, partido. Sabi nga ni SAS, mga kakamkam at saka mga kakampiraso lang. Ay, akin hindi ho kakamkam ang tawag ko diyan. Ang tawag ko buwakan ng inang party. Partido ng mga buwakan ng ina. Sila ho yung mga sakim at greedy diyan sa loob ng Congress. Tanong natin kung itong si Honorable Zaldico ba ay membro ng buwakan ng inang party at itong si Stella Kimbo. Tingnan nyo ha. Wala daw pong confidential funds ang Congress. Basa! Confidential funds ang House of Representatives. Would you like to address that question? Squarely, wala pong confidential funds ang Congress. Yung pong sinasabi na 1.6 billion ay extraordinary expenses. Ano po yung, para lang po sa where everyone is going with, how is that different from confidential? Kasi pag tinignan mo kasi yung GAA, it's under the same head. Bakit nakasulat dun sa GAA, malinaw yan eh. Confidential and extraordinary. Ginastify niya pa, hindi yung confidential fund, extraordinary yan. Mas malala. Kasi nga, sinabi ni SAS, sa COA, pag confidential fund, I think 33 or 30 plus pages. Paano mo i-report sa COA yung iyong ginastos sa confidential funds? That's 30 pages. Na, ika nga paano mo siya i-report? Ganun kahaba. Pero pagdating sa extraordinary funds, isa lang ang nakasulat doon. Kailangan lang i-certify ng head ng ahensyang gumamit nung magkano? Nung extraordinary na 1.6 billion. Sa madaling salita, pipirma lang ho. Magsasign lang si Romualdez at sasabihin niya na gamit na ang 1.6 billion ng Congress. Tapos, wala nang pwedeng kumwestiyon. Yun lang ho yun. Ang heading ay confidential intelligence and extraordinary. Sana, sa kanya na nanggaling ha. Ang heading, confidential, intelligence funds, and extraordinary. Sa magaling mag-English dyan, mga grammar dyan, guro, tanungin ko kayo, pag sinabi mong end, ibig bang sabihin kasama o hindi? Pag sinabi mong or, ibig bang sabihin kasama o hindi? Halimbawa lang, anong iinumin mo ngayon? Kape and tubig. Tanungin ko kayo, anong iinumin mo? Tubig lang? O kape lang? Kape and tubig ang iinumin ko. Ano ininom mo? Kape o tubig? Hindi ho, pareho. Kaya nga, and. A and D. Tama, mali. Paano ko sinabi kong, anong iinumin mo ngayon? Kape or tubig? Ano ibig sabihin nun?
Isa lang doon. Kasi nga or eh. Halimbawa, inalok ka sa bahay. Mare, pasok ka pre! Halika, inuman tayo dito pre. Ano gusto mo? Ha? Ano gusto mo? Kape o tubig? Siyempre mamimili ka. Sasabihin mo, kape na lang ako. Kape kasi ayoko pang matulog. O, di ba? Kasi nga ang tanong sa'yo, kape or tubig? Pero pag tinanong sa'yo, do you want, I will give you coffee and water. And, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, bibigyan kanya ng kape and tubig. Dito, sa sinasabi niya, confidential funds, intelligence fund, and extraordinary fund is equals to 1.6 billion. Ano ibig sabihin nun? Divided by yung tatlo? O lahat yun? Confidential plus intelligence plus extraordinary is 1.6 billion. Profesor, guru, PhD, honorable, kagalang-galang na Kimbo. Huwag niyo kaming palusutan. Yung palusot nyo, sablay. So magkaiba po yung confidential doon po sa extraordinary. Yung extraordinary po ay fully auditable, which is different from confidential. At ang Congress ay wala po ng confidential. Yung extraordinary po ay yung katulad po halimbawa ng expenses during calamities. So that's an example of extraordinary expense. Calamities. Di ba? Kayo nga madam ang nagrereklamo dyan na hindi naman trabaho ni VP Sara Duterte ang intelligence. Hindi nyo nga sinasabi nyo hindi niya trabaho yun eh, 'di ba? Hindi niya trabaho na mag-spy. Tingnan yung pagdating sa mga komunista na nagre-recruit sa mga eskwelahan. Yan yung sinasabi nyo. Aba, Madam Stella Kimbo, mas mukha atang hindi nyo trabaho. Mas mukha atang hindi nyo trabaho ang calamity. Kayo ho ba ay parte na ng NDRMMC ba yun? O yung NDRR, basta ko ano man yun. Yung text ng text sa'yo pag nalulungkot ka sa gabing na bumabagyo. Yun na ho ba ang trabaho ninyo? Kayo ho ba ay MMDA na? Rescue team na po ba kayo ngayon? Bakit biglang yung extraordinary nyo mapupunta sa calamity fund? Ay nako, pinagloloko talaga tayo nito. Eto pakinggan nyo ito. Ay, pakinggan. Eto, may papakita lang ako sa inyo. Sandali, hinahanap ko lang. Para lang mas maintindihan. Kasi isang kasinungalingan, matinding kasinungalingan nitong dalawang to na sinasabi nila na hindi daw, yan daw ay auditable. Okay? Okay, eto. Sabi, okay? Eto. Auditable daw, okay? Para lang mapakita lang natin, Ito kasing akala nitong kongresista na ito, lahat ng tao tanso, okay? Hindi ho lahat ng tao tanso. Itigil-tigilan nyo ho. Ang mga Pilipino ngayon, may social media na at hindi nyo na maloloko. Kung kaya ninyong lokohin, hindi ho lahat. Okay? Napakasinungaling nyo po. Pakita ko lang sa inyo para masabi ko sa inyo sinungaling kayo. Ayan Ito yung provision ng COA. Extraordinary and miscellaneous expenses. Paano daw i-report? Certification executed by the official concerned that the amount claimed was spent for the purpose in all amount not exceeding the limit indicated in general provision of GAA. Sa madaling salita, simpleng-simple lang. Madam, Representative Stella Kimbo, yung sinasabi ninyong auditable ay isang malaking kasinungalingan. Kayo ang isang malaking fake news.
Kasi tinawag niyong fake news yung nagpapakalat na may confidential funds. Kaya hindi ho. Kayo ho ang fake news. Bakit? Naging auditable. Certification lang ang kailangan. Ayan certification executed by the official concerned amount. Sa madaling salita, pipirmahan lang ni Romualdez. Sasabihin lang niya, nagamit na. Nagamit na yung That's it. Sasabihin lang ni Romualdez, I certify that the amount of extraordinary fund was used. Hindi nga sasabihin kung para saan Concerned that the amount claimed was spent for the purpose, any amount not exceeding the limit. So hindi lang lumagpas, yun lang, pipirmahan lang. So Madam Stella Kimbo, parang kayo po ata yung nagpapakalat ng fake news. Kung kakaiba po, parang gano'n. Yes, parang gano'n. Opo. Yes. In short, that's fake news. Sir, kayo po ang fake news. Basa huli kayo. Mr. Congressman Zaldico, mukhang kayo po yung fake news. Bakit ho? Malinaw ho. Ayan Malinaw ho, nakasulat dito. Napaka-importanting nakasulat. Extraordinary and miscellaneous expenses. Hindi kailangan ng resibo. Bakit? Ito, certification lang ang kailangan. Di ba dyan yung nga nireklamo? Nirereklamo ninyo yung kay Vice President Sara Duterte. Nirereklamo niyo yun kasi walang resibo. Nirereklamo ng mga kasamahan ninyo, yung mga Makabayan Black, yung mga mga katoto nyo dyan. Nirereklamo. Ayan lang Ayan lang ang kailangan. Minutes of the meeting, if used for the purpose of meeting, attendance sheet, relevance invoice, receipt, the amount claim was spent for the purpose and in the amount exceeding the limit. Exceeding. Pag umexceed na, doon na kailangan ng resibo. Alinaw-linaw niyan. So wag niyo ho kaming lokohin. Lokohin niyo na ho yung mga followers niyo kung meron man kayo. Wag ho kami. Kayo po ang fake news. Tuwan-tuwa si Kuya. Mukhang tiba-tiba na naman sila. Diba? Banat bay! Interpretasyon mo lang yan. Ganun ba? Interpretasyon ko lang. O sige. O eto, pakingge. Akala ko ba ang confidential funds ay tatanggalin? Pero ang katotohanan, tinanggalan lamang ng confidential fund ng Kamara de Representante si VP at Education Secretary Sara Duterte. Ano po ang pruweba na marami pa palang mga tanggapan ng gobyerno ang may confidential fund at hindi tinanggalan? O tignan po natin ito pong slide na ito, magpapakita sa inyo kung ano-ano pala yung mga ibang ahensya na mayroong confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Yan po yung tawag dyan. Nangunguna sa listahan natin ang Kamara de Representante. O ito po basahin natin. Confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Extraordinary and miscellaneous expenses. Under one line po yan. 1.6 billion. Gets ninyo? Under one line yung 1.6. Kaya nga sinungaling yung sinasabi ni Stella Kimbo na lang yun, extraordinary. Hindi nga, ayan na nga ang confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Ibig sabihin magkakasama yan. They are all together, kaya nga and ang ginamit, hindi or. And. Ano ba? And. At nasa isang linya yan na nagsasabing 1.6 billion. Natarantado tayo Kayo pala ang fake news. Ayan, Roque na nagsabi. O diba? Ang mga taga-kamara, wow, ang gagaling nila. Linipat daw nila ang confidential fund ni VP Sara sa mga ahensya na nakikipaglaban sa West Philippine Sea. Ang tanong, paano po yung 1.6 billion ng Kamara de Representante? Para saan naman yung confidential, intelligent, and extraordinary expenses ng Kamara de Representante?
Gaya din ba kayo ng Coast Guard? Gaya din ba kayo ng... Palanguin na natin sila. Spokes. Palanguin na natin sila kung gusto nila lumangoy din sa WPS. Itapon na rin natin sila sa dagat. Mekus na yan, no? Mekus to mga ano na ito ito mga kongresista natin, mga brad Ako nga nagtataka ako bakit mo bibigyan ng intelligence funds ang Coast Guard at saka ang Navy para sa West Philippine Sea? Bakit? Magbibigay ba sila sa mga assets ng mga Chino? Meron ba sila mga assets na Chino na bibigyan ng intelligence funds? Ang kailangan po natin sa karagatan, satellite images lamang. Satellite data nang malaman natin kung sino-sino yung mga barko na nasa exclusive economic zone natin. So ano po? Speaker Romualdez, itong 1.6 billion, ibibigay din natin sa mga West Philippine Sea. Sige po, dahil kinakailangan, although... Hindi, ako payag ako dyan sa 1.6 billion basta ito mga kongresista natin, pangungunahan ni Romualdez, sama niya si Zaldico at saka si Estela Kimbo, mauna silang lumangoy papunta doon sa WPS. Kahit kanila na yung 1.6 billion. Basta iwan natin sila doon. Grabe ito mga kongresista natin na to, no? Similarly situated must be treated alike. Ang tawag po dyan, Equal Protection Clause. So tanggalin po natin ang 650 ng Vice President and Education Secretary. Salamat, pero, Jun. Sa mga nakakaalala, salamat. Nakakalimutan ko kayo pasalamatan pala. Sorry. Jun Ensley, salamat po. Ilipat din natin yung 1.6 billion ng House of Representatives na confidential, intelligence, extraordinary expenses, extraordinary and miscellaneous expenses. Now, alam ko po, sumagot na yung Congresswoman Kimbo. Now, ang sabi daw niya, iba daw ang miscellaneous, extraordinary and miscellaneous expenses. Iba po, kasi ako naging kongresista. Alam niyo ba? Okay? 2 taon naman po ako naging kongresista. Ang extraordinary and miscellaneous expenses, kahit anong expenses yan. Ang pagkakaiba, for purposes of liquidation, pipirma ka lang ng certificate. Totoo po yan. Inaamin ko po yan. O yan, siguro hindi makakaila naman ni Congresswoman na Kimbo, no? Pirma lang po yan. Certification na ginastos ng Congressman. Ginastos ko, ganun. Basta ginastos ko to. Ginamit ko to miscellaneous, ginastos ko, pirmahan ko na. Saan mo ginastos? Basta wala kayong pakialam. Whether ginamit ko sa kabit ko, ginamit ko sa pababasketball, ginamit ko sa panonood ng Ferrari, ginamit ko sa panglalamyerda, ginamit ko sa pangpapabuffet, bumili ako ng motorsiklo. Wala na kayong pakialam. Basta pirma ko lang ang kailangan. Yun lang ang nasa batas eh. Isipin mo yun, no? Isipin mo yun. Ganong kalupit. Ginamit sa Wag naman ganun, Diego. Jun Hensley, salamat po. Ibig sabihin, mas matindi po yan kaysa sa confidential fund. Kasi sa confidential funds, ang dami mong liquidation na kinakailangan talaga, i-liquidate mo. Pero ang extraordinary po, wala na pong liquidation lang. Certification na ginastos. Yan lang po yung pinipirmahan ng mga kongresista. Alam ko po yan. 2 taon na akong pumirma. Magkano boss yung miscellaneous ninyo? Kung mamarapatin nyo. Takbo na kaya akong kongresista, no? Parang gusto ko nang tumakbo sa kongresista tapos labanan ko mag-speaker ako. Mantakin mo 1.6 billion, no? Pipirma lang ako. Mantakin mo ang mahal ng birma mo ngayon, ha? 1.6 billion. Pirma ko lang yan, Brad. Abay, pambihirang buhay, ire. Pambihirang buhay, ire. Isipin mo, ha? Galit na galit tayo sa mga scammer na kumulimbat ng limpak-limpak na salapi at tumakbo na. Galit na galit tayo doon, ha? Isipin nyo yung galit na galit tayo doon. Ito palang mga buwakan ng inang party, bilyon. Pipirma lang sila. So, wala na po tayong paligoy-ligoy. Personal knowledge ko na po yan bilang dating kongresista. Kaya kayo ngayon, ano? Paano yan? Estela Kimbo, sino kayo na nagpapakalat ng fake news?
Kayo, si Roque, kasi ganito lang kasimple yan eh. Sinasabi na nga ni Roque, so, naging congressman ako. At ang miscellaneous na yan, yung pinipirmahan lang yan. Pipirma ka lang, wala nang problema. Kasi yun ang nakalagay sa batas. Tapos sasabihin mo, ang term niya pang ginamit auditable. Ngek-ngek mo. Anong auditable? Sige nga. If it is really auditable, may I ask you a question? Stella Kimbo, if really is, how many years ka naging congressman, woman? Di ba? Mga lamang 3 na. Pati ikaw, Zaldi ko, nakailang kong, nakailang taong ka nandyan. Siguro, hindi ko sure kung incumbent si pero to si madalas ko na nakikita nun eh. So, ibig sabihin, malamang nakailang taon na kayo. Sige nga. Ipakita nyo nga sa taong bayan yung audit nung miscellaneous ninyo na gastos. Sige nga ho. Sabi mo, auditable ipakita mo nga sa taong bayan. Hinahamon kita, Honorable Stella Kimbo, ipakita mo sa taong bayan magkano. Kasi ikaw nagsabi. Ikaw ang nagsabi na auditable. Then, therefore, ipakita mo sa amin ngayon kung saan mo ginamit yung miscellaneous o yung sinasabing extraordinary. Mas malala po yan kesa confidential fund. Mas walang control. So, ang gagaling ng ating mga kongresista, 1.6 billion ngayon ang maililipat sa MOOE ng mga lumalaban sa West Philippines. Palakpakan natin ang mga magagaling na kongresista. Palakpakan. Yung kay BP Sara lang lilipat nyo, hindi sa inyo? Bakit ganun? Hindi ba dapat patas? Hello, Speaker Romualdez. Kinakailangan para maniwala ang tao na ipagtanggal mo ng confidential fund ay hindi dahil sa politika, tanggalin mo rin yung nakalaan para sa Kamara de Representante. Now, siyempre, ang pinakamalaking confidential fund, ang presidente ng Pilipinas. Tumataginting na 2 billion. Ang tanong, bakit ang Office of the President, confidential expenses 2.250, extraordinary miscellaneous expenses 23,525,000 and intelligence expenses 2,310,000. Ibang usapan na yan sa presidente na yan, okay? Pero ito naman, yung importante kasi yung kasinungalingan ni Congressman Stella Kimbo at ni Zaldico. Kaya nga, dahil dyan, ito makinig kayo, dahil dyan, nagkaroon sila ng pelikula ngayon. Alam nyo ba yon? Hindi ko nga alam kung ito ba ang, hindi ako, nagtatanong lang ako, Speaker Romualdez, Congressman Zaldico, at saka Stella Kimbo, Congresswoman Stella Kimbo. Ito bang pelikula nito, ang ginastos nyo ba dito ay yung extraordinary funds? Ako nagtatanong lang kasi balita ko may pelikula kayo Ayan The League of Extraordinary Gentlemen. So may pelikula na kayo. Starring the Speaker of the House. Palakpakan! On the right corner, sino ba to? Si Stella Kimbo. Palakpakan! Ang nasa likod, si Congressman Zaldico. At ang bagong bayani ng mga DH ng mga DH, si Congressman, ano ang pangalan nito? Nakalimutan ko na yung pangalan nito. Irrelevant na kasi ito Hindi ko na matandaan pangalan nito. Ano ba ang pangalan nitong tao na to? Nakalimutan ko na. Huwag na natin pansinin yan. Huwag na natin isama yan. Si Charis? Si Jake Cyrus? Hindi naman. Ayaw, pambihira kayo. Napaka ninyo, napaka sasama ng mga ugali ninyo. Kaya wag nang ganon. Si Sandro, oo. Sandro Ruru, ganon? Ruru Madrid, Sandro Madrid ba yun? Iba pala yun.
Salamat po. Thank you very much. Ay nako. So alam na ho natin ha. Akala ko kasi nila makakalusot na naman itong 1.6 billion. Okay? Kung gusto nyo pang maintindihan, huwag nyo kakalimutan ha. Kung gusto nyo pang maintindihan, panoorin nyo ho yung aking interview po kay Sas Rogando Sasot. Napaka-importante no. Naka-upload ho bago itong video na to. So, nag-live po kami kanina. Sana ho panoorin ninyo, ha? O, ha? Okay. Next topic tayo. O, ito. Ano ba?